14 na taon na tayong naghahatid ng mga kwentong punong-puno ng puso, inspirasyon at good vibes. Happy 14th anniversary mga kapuso! Ito na ang mga kwentong may dalang good news. Kaisa-isang survivor sa isang aksidente. Hi, Ayesha! Okay lang ba sumama kita dito? Opo. Kamusta ka naman? Namimiss mo din sila. Namimiss po. Ang sparkle artist na si Josh Ford na minsan ding naging car accident survivor. May dalang inspirasyon para sa bata. Homemade hotdog gawa sa tilapia at dahon ng malunggay. Nakagawa na tayo ng 6 pieces. Healthy na, yummy pa. Baka sakaling maging negosyo. Grabe naman. Grabe naman yung bango na yan. Kasama si Chef J.R. Royol. Lalo pa nating pasasarapin yan para maibenta sa madla. Cheers! Sorry. Ang sarap! Parang hotdog siya. Hotdog na hotdog siya. Bibili kami! Seryoso! Ang sarap! Sa sunod-sunod na mga masasamang balita at mga sakunang nangyayari sa ating bansa, deserve naman natin ang magandang balita. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Isang batang paslit na ulila matapos masawi sa aksidente ang buong pamilya. Makatagpo pa kaya siya ng bagong kakalinga sa kanya? Sa bilis ng pag-ikot ng mundo, kung saan ang lahat ng bagay nadadaan sa mabilisan at ang bawat segundo ay parang karera sa daan, paano kung sa isang iglap, biglang huminto at ang lahat magbago? Ano ang gagawin mo? Gwapo, matalino, at leading man material. Well, Miss Zeph Molina. Cutting classes already. Who would have thought? Ilan lang yan sa mga salitang naglalarawan sa 20-year-old sparkle artist na si Josh Ford. Siguradong nakikilala nyo ang heartthrob housemate na ito mula sa bahay ni Kuya. Pero sa likod ng mga matatamis niyang ngiti, merong pait na hindi niya malilimutan. Pumanaw sa isang disgrasya ang sparkle teen artist na si Andre Sison na nagsisimula palang gumawa ng pangalan sa showbiz. 2 pa niyang kasama ang patay at 1 ang sugatan. Nang maaksidente sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City ang sinasakyang kotse ni na Josh noong 2023. We were just in the car. I was at the front. We were enjoying ourselves. Tapos, bigla na lang po talaga na out of control yung car. Si Josh ang kaisa-isang survivor sa aksidente. I just woke up na lang po sa hospital. Doon na po nila binigay sa akin yung balita. Hindi talaga ako makapaniwala na nawala sila. Hindi lang sila kaibigan talaga sa akin, They're like brothers to me. Sila yung tumutulong sa akin sa bahay, and whenever I'm down or feeling stressed, sila yung nandun para mapasaya ako, I miss them so much. Super. As in, I just want to say thank you. Siyempre, I know sila yung mga guardian angels ko ngayon. Hindi man naging madali ang kanyang road to recovery, nagpatuloy siya sa tulong ng pamilya at mga taong nagmamahal sa kanya. My whole body here was, hindi man paralyzed, but yung scars ko dyan. My left ear, may butas pa rin yung eardrum ko. Nagdesisyon din siyang bumalik ng United Kingdom para ipagpatuloy ang pagpapagaling kasama ang kanyang pamilya. I needed that 1-month break. Sila talaga nakatulong sa akin, my family, mga ibang friends ko, they really helped me to just stay positive, keep looking forward. Nag-iwan daw ng bubog kay Josh ang aksidente. Yeah, sometimes I remember yung mga nangyayari, mga flashback. Madilim man ang naging nakaraan, nagdesisyon si Josh na hindi ito ang magdidikta ng landas na kanyang tatahakin. When I got back, I had to move out of the house. Kasi dami po namin memories doon Work, mas kept me busy. Slowly, mas naintindihan ko bakit, why I need to talk about it. At sa pagpapatuloy ni Josh, patuloy siyang magpapasalamat sa ipinagkaloob na ikalawang buhay.
But I'm very, very thankful, grateful, and blessed talaga. Parang after lahat ng mga nangyari, ito na, nagsisimula na. Malayo na, pero malayo pa. Grabe yung suporta sa akin ng mga tao. Lahat ng mga nagmamahal sa akin. After everything, ngayon nakikilala na ako. At 2 taon matapos ang aksidente, handa na si Josh na maging inspirasyon sa iba na dumaan din sa parehong pagsubok. I think now, I just want to be like a positive beacon talaga for people. Gaya ni Josh, may madilim ding nakaraan ang 11 taong gulang na batang si Ayesha mula Calamba, Laguna. Kita sa kuha ng CCTV na inararo ng isang pickup truck ang 2 magkasunod na tricycle. Undas noong 2023 nang maaksidente ang sinasakyang tricycle ng kanilang pamilya. Tulog po kasi kami lahat noon bago po umalis. Dapat po hindi po talaga kami aalis kasi po nagluluto si Papa ng suman. Ang minamaneho raw na tricycle ng amang si Gilbert sumalpok sa isang malaking pick-up truck na kumitil ng buhay niya at kanyang asawang si Eileen, pati na ng 3 mga kapatid ni Ayesha na sina Alisa, Akisha at ang bunsong si Alicia. Kwento ng tiyahin ni Ayesha, sa bilis ng pangyayari, tanging si Ayesha lang ang nakaligtas sa aksidente. Nangyari ang aksidente 3:30 ng umaga. Paglampas ng Riles, mabilis ang pangyayari Bumangga talaga yung sasakyan sa tricycle. Tapos nakita namin may lumipad si Ayesha at saka yung pangalawa. Sa murang edad ni Ayesha, naiwan siyang nangungulila sa pamilya. Nung nasa ICU, tanong na siya ng tanong. Hinahanap na niya yung mama niya, yung isang kapatid niya, yung 2. Hindi ko masabi sa kanya na wala na ang papa mo. Sa 40th na araw ng pagkalibing ng kanyang pamilya, saka pa lamang nalaman ni Ayesha ang katotohanan. Sabi ko, Yeng, di ba lagi mong hinahanap sila mama mo, sila papa mo? Sabi ko, wala na sila. Tumitig lang siya sa akin kasi nakita niyang naiyak na ako Mabigat na balita man ang natanggap, ang batang si Ayesha pinilit magpakatatag. Tapos sabi niya, hindi ko man lang sila nakita. Sabi niya, pag uwi ko bukas, gusto ko punta tayo sa sementeryo. Ano nasisip ko ng time na yun? Ba't po umalis pa kami noon? Sana po din na po kami umalis. At sa tuwing nahihirapan, ang paalala ng ama ang kanyang kinakapitan. Minsan po kasi, nagkukwentuhan kami na yung gabi po na sabi niya po na kaya ko po na mag-isa ko, lagi daw po akong magpalakas. Maaga mang naulila ang mga alaala ng pamilya ang naiwan kay Ayesha. Si mama po, spoiled po sa amin. Lahat po ng gusto namin binibili niya. Si papa po, malambing po siya, mayakap po. Lagi niya po kaming nilulutuan kapag napasok po kami. Malambing po sila lahat, tapos po naglalaro po kami lagi. At sa muling pagbangon ni Ayesha, dito na umalalay ang kanyang pamilya. Nag-usap-usap kaming magkakapatid. Ako na lang tatay yung guardian. Katulong nila, tsaka ng nanay ko. Nandito lang kami para suportahan ka. Ipaglalaban ka namin kahit saan. Kahit kanino. Sa ngayon, si Ayesha bumalik na rin sa eskwelahan. 2 years siyang nag-homeschooling. Kasi nga, hindi pa siya pwede kasi naka-wheelchair. With honor yan. Hanggang ngayon, kasali siya sa top. Yung nag-award po kami noon, perfect attendance po ako noon. Tapos po, kasali po ako sa top. Gusto ko po maging teacher para po maturuan ko po yung mga bata. Nagpapatuloy man sa buhay, mananatili ang puwang sa kanyang puso na naiwan ng kanyang pamilya. Nalulungkot pa rin po ako. Kasi po minsan, masasabi ko po sa isip ko na sana po di na lang po ganito yung nangyari. Sana po narinig po nila ako ngayon kahit wala na po sila. Kasi po, sa kanila lang po akong naging malakas, tapos mabait. Miss ko na po kayo. Sana po makita ko kayo kahit sa panaginip. Bukod sa bagong pamilya, ang hindi alam ni Ayesha, may naghihintay pa sa kanyang biyaya. Mula sa isa nating kapuso na tulad niya ay pinagpapasalamat din ang ikalawang buhay. Nang marinig ang kwento ni Ayesha, ang sparkle artist na si Josh,
hindi nag-atubiling bisitahin ang kapwa niya survivor. Hello mga kapuso, it's Josh Ford at nandito tayo ngayon sa Calamba, Laguna para bisitahin si Ayesha. Hi Ayesha! How are you? You're Kuya Josh, kamusta ka na? Okay lang Parang po. nahihiya ka Ayesha. Okay ka naman? Opo. Doing well? Okay lang ba sumahan kita dito? Opo. Tara. Dahil sa parehong sinapit sa parehong taon, si Josh nakarelate sa pinagdaraanan ni Ayesha. Parang parehas rin tayo dyan. We're both survivors. Ngayon akin yun, 2023 din, nangyari sa akin. It was with my friends, especially with your family, right? Pero nakita ko naman parang sobrang positive naman ng family mo. Kaya I think it's good na kasama mo yung mga tita mo. Love mo naman tita mo. Opo. I'm sure they love you. At least nandito pa tayo. And we're still living. I heard what happened to your leg. Kamusta naman? Like, nakapag-lakad ka pa rin, nakapagtakbo, nakapagsayaw? Lakad lang po tsaka sayaw. Nakasayaw pa? Balita ko, milig ka daw sumayaw eh. Wow naman! Dancerist Ira kayo riyan, ha? Keep it up! At para tuloy-tuloy na ang bonding, sasamahan din ni Kuya Josh si Ayesha sa pagbisita sa kanyang pamilya. So yun na nga po mga kapuso, we just met the sweetest girl na si Ayesha. And di po doon nagtatapos na kanyang kwento. Makita po natin siya mamaya kasama si Miss Vicky Morales. Yabangan po natin yan. Ito ang mini picnic under the stars kasama ang iyong pamilya. Kainan time! Thankful ako na nandito ka pa rin sa amin ngayon kasi at least may naiwang alaala sa amin si Tito. Thankful ako na naandito ka kasi nagkaroon ako ng unika ika. Thankful ako kasi nandyan kayo palagi, hindi niyo ako pinagabayan. Siyempre, hindi kumpleto ang bonding kung walang picture taking. Kaya naman dinala ng Good News team sina Ayesha sa isang photo studio para sa kanilang official family portrait. Mommy Grace, welcome po dito sa Good News. Nako, parang 2 taon na ang nakalilipas, no? Mula nung nangyari yun. Kamusta na kayo? Pinipilit po namin palakasin yung loob, lalo na po meron kong naiwan na isa. Para po sa kanya eh. Kamusta po si Ayesha? Okay naman po, masipag, mabait, sweet na bata. Paano niyo po pinupuno yung pagmamahal? Alam ko po na kulang, na hindi sapat. Kasi iba po yung tunay na magulang kaysa sa amin. Pero make sure po namin na may bigay yung tulad ng mahigit pa sa magulang niya. Ano gusto niyo po sabihin sa kanya? Ano gusto niyo ipangako po kay Ayesha? Ayesha, wag tatanim sa isip na mababayaan ka namin. Lagi mong tatandaan, kami, mga tita, si nanay, mga pinsan, lagi lang naandito para sa'yo. Ganyan ka namin kamahal. Alam mo naman yan, gano'n mo naman kamahal si Mami Grace. Itodo na natin ang sorpresa. At dahil patapos ka na sa elementarya, masayang inihahandog sa iyo ng good news. This certificate is proudly presented to Ayesha Paluhi as a recipient of full scholarship for complete junior high school from the Maranatha Christian Academy of Calamba. Ay, nako, di ba? Gusto mo yan kasi malapit daw sa inyo? Ha? At bilang pasasalamat sa pagmamahal kay Ayesha, eto naman ang ilang mga produkto na maaari mong gawing panimulang business, Mary Grace. Pero ang pinaka-importante na regalo sa lahat, ang biyaya ng pamilya. Ito, yung bago mong family. Kasama rin syempre yung family mo, yung tunay mong family dito. Naway palagi mong tingnan ang mga larawan na ito para magsilbing lakas at inspirasyon mo para lumaban sa buhay. Merong nagbabantay sa'yo mula sa heaven at meron ding nagbabantay sa'yo na nandito, na nagmamahal sa'yo at hindi ka iiwan.
Maiksi nga lang daw ang buhay natin sa mundo. Pero wag sana ito maging rason para hindi natin lubusin ang bawat segundo na makasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Naway ang kwento ng katatagan ni na Josh at Ayesha ay magsilbing inspirasyon sa atin para lumaban at magpatuloy sa buhay. Hotdog na gawa sa tilapia at dahon ng malunggay. Yun daw ang pakulo ng isa nating kapuso sa Isla ng Talim. Pero ang problema, hindi niya raw ito maibenta dahil sa kakulangan ng pera at karanasan. Sa pinakamalaking lawang isla sa gitna ng Laguna de Bay, kung saan karamihan ikinabubuhay ang pangingisda, iisipin mong ang pangunahing inihahain sa mesa rito, isda o iba pang lamang dagat. Pero ibahin nyo raw ang isa nating kapuso dahil ang specialty niya, hotdog na gawa sa tilapia. With matching malunggay pa ha. Pangarap niyang ipakilala ang healthy hotdog sa labas ng isla at maging ganap itong negosyo. Matupad naman kaya? Sama-sama nating alamin sa ika-14 na anibersaryo ng Good News. Para marating ang Talim Island, kailangang sumakay ng bangka mula sa Binangonan Port at bumiyahe ng 2 oras patawid sa Laguna de Bay. Dito namin nakilala ang mag-4 na dekada ng residente rito sa isla na si Evangeline o mas kilala bilang Mommy Sam sa kanyang mga kabarangay. Dahil laking isla si Mommy Sam, maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Pang-8 sa 9 na magkakapatid si Sam. Technician ng ama habang mananahi ang ina. Anong bata ako, ayan, nakikita ko na parang ang hirap ng sitwasyon. Ngayon, sinabi ko sa sarili ko na pag ako nagkapamilya, magsisipag ako. Pero sa kabila ng kahirapan, kailanman, hindi raw niya iiwan ang ganda ng talim. Katunayan na nga, dito na rin siya nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. Minsan hindi sumagi sa isip ko na umalis kami dito kasi kahit sabihin mong ganun yung naging sitwasyon namin, mas masarap din naman mamuhay sa isla. Ang isla ng Talim, likas na biniyayaan ng yamang dagat, gaya ng mga isdang mamali, ayungin at tilapia. Kaya ang asawa ni Mommy Sam, taga-deliver ng isda sa iba't ibang parte ng isla. Habang siya naman, naiiwan sa kusina. Nagluluto para sa kanyang maliit na karinderya. Pero hindi lang yan. Ang talento niya sa pagluluto, dinala na rin siya sa pagva-vlog para sa dagdag na kita. Dito nga sa hamonado, napakalasa ng pinya at higit sa lahat ay may asukal na. Wala naman po nagturo sa akin. Dahil mahilig ho akong kumain, mahilig din ako magluto mag-isa hanggang sa mabigyan ko siya ng lasa, ng sarap, hanggang sa mahanap ko yung kulang sa timpla. Ay hanggang sa matuto na ako. Pero kahit gaano raw kasarap ang kanyang mga luto, ang mga anak ni Mommy Sam, hilig pa rin daw talaga ang processed food gaya ng hotdog. Masarap na, mabilis pang lutuin. Pero nang minsang magka-food allergy ang bunsong anak na si Marvin, dito na siya nagdesisyon na gawing healthy ang mga inilulutong pagkain para sa kanila. Yung anak ko, nadala namin yan sa doktor na hindi namin alam kung kontaminado ba yung kinain niya. Basta na-allergy siya sa pagkain. Kaya naman ang paboritong hotdog ng mga anak, inisipan niya kung paano gagawing healthy. Ano pa nga bang isasangkap niya, kundi tilapia na sagana sa kanilang isla. Papalaot lang kami, bibili ka lang doon, may tilapia ka na. At dito sa amin sa Talim Island, mura lang naman talaga ang kilo ng tilapia. Pero kung na-amaze na kayo sa fish dog, there's more dahil ang tilapia hotdog niya mas lalo pa raw pinasarap at pinasustansya ng malunggay. Dito lamang din yan sa Talim Island. Sa kapitbahay, pwede kang manghingi. Ayan, pwede kang magtanim. Nang in-upload niya nga ang kanyang healthy hotdog recipe online, inulan lang naman ito ng 1,000,000 views. At
Ngayon naman ay atin itong i-steam sa tubig. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, ayan, hindi natin pakukuluan ng hotdog. Paiinitan lamang natin yan ng 10 minutes. Noong una kasi enjoy lang yan. Hindi ko akalain na may nag-trending na video. Mami Sam, paano nga ba ginagawa ang tilapia malunggay hotdog mo? Ngayon ipakikita ko po sa inyo kung paano gumawa ng fish hotdog. Dito po natin sila ilalagay lahat. Ito yung tilapia hotdog na kinat natin ng ganitong kalalaki. White pepper, garlic powder, onion powder. Inihalo na rin ang itlog at pangsipa ng konting anghang na Spanish paprika. Tapos ito yung cornstarch. At para mas gawing healthy ang hotdog, idagdag na ang malunggay. Tubig na malamig. Pwede nang gilingin. Aba, at hindi lang pala basta hotdog ha, cheese dog pa. Yung reason ko, baka sakaling maging negosyo. At makatulong din sa mga nanay na katulad ko na yung mga anak na takot pakainin ng mga processed food. Ayan, pwede silang gumawa ng sarili nilang hotdog. Eto na, luto na yung ating fish dog. Ang pinapangarap na negosyo, maisakatuparan na kaya? To the rescue dyan, ang isang celebrity chef. May level up na kaya ang healthy hotdog recipe ni Sam? Ano ba? Yung mga gulay? Magkano po ito? Ready na tayo? Punta na tayo sa Talim Island. Dahil si Chef, dadayo ng Talim Island para tulungan si Mami Sam sa inaasam niyang negosyo. Siyempre, ang welcome committee ng isla, si Mami Sam. Magandang umaga po. Si Chef, nag-tour pa ala lokal. Dito, makikihingi po ng malunggay. Ako na po kukuha. Siksik talaga sa vitamins and minerals. Speaking of malunggay, paglulutuan ka na raw ni Mami Sam ng kanyang tilapia malunggay hotdog, Chef. Grabe naman. Grabe naman yung bango na yan. Grabe ah. Visually, check na check. Mabango. Sa lasa naman, ay, titikman na ni Chef. Check na check siya. Pagkakagat mo sa kanya, yung parang sumasabog na umami, yung linamnam na nalalasahan ko, gusto ko yung touch ng peppery. Naku, lahat. Lahat na. Approve. sumakses ka, Mami Sam. Pero teka, hindi pwedeng kayo lang ang mag-e-enjoy dyan, ha? Dapat ako rin. Patikim na nga. Wow, excited na ako i-try itong bagong style ng hot dog, no? Tikman na nga natin ito. Tamang-tama kasi super favorite ko ang fish. Tapos ito may cheese pa, oh. So talagang for sure malasa ito. Tikman na natin ito. Ang sarap! Super sarap talaga. Bibilin ko talaga siya. Actually, mauubos ko to. Masarap siya. Yan, no, nakikita nyo may malunggay. And then may cheese, yung mga puti-puti. Ang sarap niya. Super healthy hotdog. Siyempre, hindi pwedeng si Mami Sam lang ang may version ng tilapia hotdog. Dahil si Chef, magbibigay rin ng recipe idea para sa ating bida. Ang role ko for today's video is maybe help, siguro enhance lang yung product. Ang bida pa rin siyempre, ang tilapia ng talim. Mga 350 grams yung ating tilapia fillet. And then, we're gonna season this with some salt. Imbes na paprika yung gagamitin natin, eto, siling labuyo. Pangkiliti lang. And then yung ating pepper, lagay lang din tayo. Ideally, you'd wanna use white pepper and then some sugar. Yung ating garlic powder. Yung ating onion powder naman. This is something na very abundant din dito sa Talim Island, yung kanilang kangkong. So yung kangkong leaves natin, ilalagay lang din natin siya. And ito po yung isang importante din na aspeto, malamig na tubig. Ang purpose po niyan is because of the grinding
action na nangyayari doon sa ating food processor, nagke-create po ito ng heat. Maya-maya pa. Ito na yung ating version ng labuyo kangkong fish dog. Fish dog. Aba, Chef JR, mukhang masarap yan ha. Ito Moment na. of truth. Wow. Cheers! 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 Sorry. Ang sarap! Grabe, ano? Binawasan niya yung ingredients. Tapos, nilagyan niya ng sili, yung kangkong. Ang sarap, chef. Ang isa pang huhusgar yan, syempre, ang mga anak ni Mami Sam. Ito na yung mga expert. Ayan. Ikaw, Yam. Sarap. Parehas lang po yung consistency niyo. Anak approved. Mukhang ready nang maging negosyante si Mami Sam ah. Siguro mga 1% lang sa amin ang makakagawa ng sarili niyang signature dish. Ang hindi alam ni Mami Sam, si Chef JR may munting regalo pang simula ng negosyo. Since gusto nating maumpisahan nyo na yung inyong negosyo as soon as possible, kami po sa Good News, may dala po sa inyong pang-umpisa ng mga ingredients. Unang-una narito si Chef. Maraming salamat po, Chef. My pleasure. My At pleasure. sa Good News, kay Ma'am Vicky Morales. Ang unang batch ng packed hotdogs, handa nang lumabas ng isla para magpakilala. Parang hotdog siya. Yes, hotdog na hotdog siya. Ang galing. Pero hindi siya over-processed na hotdog. Ibig sabihin, hindi siya yung sobrang manipis na texture. Meron siyang, may bite siya ng konti. Pero promise, naghahanap ako ng kanin. Ngayon lang uli ako kumain ng hotdog. At kung binibenta to, bibili ako. At ito pa ang good news. Bilang patikim sa future business, may mga kinontrata na ang Good News team sa palengke ng Binangonan para maging reseller ng Mami Sam's hotdog. Medyo bago po kasi sa paningin sa panlasa ng Pilipino. Okay, o nga naman ano. Talagang yun yung bentahin natin, Mami Sam eh. Sa isda. Oo, di ba? Sir Ardel, mga ilang kilo kaagad yung kukunin natin kay Mami Sam. Kung kaya mga nasa 50 eh. Wow! 50. Ang presyo raw ng kada pack, 30 pesos lang. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Mami Sam, for being an inspiration sa mga kapuso natin na nag-iisip mag-umpisa ng kung ano man yung pwede nilang maging sideline sa umpisa na hopefully, eventually, maging main source of income natin. Walang madaling paraan para magsimula ng negosyo. Pero kung may talento at sariling iyo ang produkto, tiyak, aasenso. Samahan lang ng tiyaga at dedikasyon, kahit ilang isla pa ang tatawirin, magtatagumpay ang pinapangarap na negosyo. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ready na ba ang mga kamera nyo? Abangan ang mga mabubuting gawa sa paligid. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. I-video ang nasaksiyan nyong good deeds at isend sa aming Facebook page o itag ang aming account. At baka kayo na ang aming mapasalamatan at ma-feature sa Good News. At baka ang video nanyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-Good News yan. Hindi pa tapos ang 14th anniversary special ng Good News. Dahil sa susunod na Sabado, hatid namin ang mga kwentong siguradong aantig sa inyong mga puso. Ako po si Vicky Morales. Sa loob ng 14 na taon, tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.